We have finally landed and arrived dito sa ating happy place. Wow, welcome back to Japan. Baka naman meron ditong malakas na tao na willing tumulong sa akin. Letter A, letter B. Doon na naman tayo. Pag naglalakad ako dito sa asa ko sa gabi, si Kim talaga naaalala ko. Hi guys, welcome back to my channel. Happy New Year everyone. It's our first flight for the year. And then ngayon pupunta tayo sa aking favorite country or one of my favorite countries. So we are flying to Japan. So sa Tokyo ang ating entry. Sa Tokyo tayo mag-enter. Bakit ba tayo babalik sa Japan? Kasi it's the winter season. Gusto ko ma-experience ang snow sa Japan. Sana mag-snowfall sa city. Hindi ko pa na-experience na mag-snowfall ang sa city ng Japan. It's also my birth month. So gusto ko mag-ski. Kasi sobrang na-enjoy ko yung ski sa Australia. Tapos, gusto ko siyang ma-experience sa Japan naman. Dati gusto ko mag-ski sa Japan pero nakukuripot pa ako. Pero since malapit na naman yung birthday natin, sabi ko, sige, gift ko na rin yan sa sarili. Gift ko na sa sarili ko. And then gusto ko rin mag-Sapporo. Kasi 'di ba ang Sapporo sikat siya sa during snow, 'di ba? It's a snow place. Nakapunta na tayo ng Sapporo last May pero summer season. Pero ang ganda ng weather ng May. Actually na-enjoy ko yung weather ng May. Pero gusto ko naman makita ang Sapporo ng winter naman kung ano ba yung vibe niya. So yun yung mga gusto kong gawin sa Japan kaya tayo babalik. So nandito tayo sa Hong Kong International Airport kasi kakatapos lang ng ating trip dito sa Hong Kong. So didiretso na ako from Hong Kong to Tokyo. Ang sasakyan natin is Hong Kong Airlines. First time ko rin sasakay dito sa Hong Kong Airlines. Okay yung luggage nila kasi 23 kilos. Hindi lang siya 20 kilos. So sakto kasi 23 kilos talaga yung luggage ko. So kakatapos lang natin dito sa Hong Kong. Na-enjoy ko yung Hong Kong. Combination siya ng work, 'di ba? Nag-work ako last month and then yung mga personal trip ko. Nakasama natin sila Ari. Grabe. I'm really honored na hindi ko kasi alam na birthday ni Ari. Nung in-invite niya ako dito sa Hong Kong for the hiking, akala ko mag-hiking lang talaga kami. Pero hindi ko alam na birthday niya pala, tas New Year pa, no? So parang I feel so honored na during his birthday and during the New Year, di ba, ako yung isa sa mga naisip niya na imbitahan at makasama na i-celebrate yung birthday niya. So parang I'm just really thankful for the friendship na nakikilala ko sa pagta-travel noon. Nakilala ko lang siya last 2025 tapos nagkaroon talaga kami ng bonding, ng connection. Up until now, we're still friends and I hope makita ko ulit siya this year. Tapos si Anson rin na puntahan natin yung bahay nila. Anson, di ko nga alam na pupunta tayo sa bahay nila Anson kasi akala ko magbi-beach lang kami nung araw na yon sa area nila pero pinapunta niya tayo sa bahay nila, yung pina-explore dun sa area kung saan siya nakatira. So parang feeling ko mas nagiging close talaga ako sa mga taong ito kasi pinapapasok na nila ako sa buhay nila. Alam mo yun, parang nakapunta na ako sa bahay nila Anson, tapos yung birthday ni Ari, inimbitahan niya ako. So, I just love yung pagta-travel talaga aside from the food, the culture, and you know, the places na mga magaganda. Isa sa mga nagugustuhan ko talaga is yung mga taong nakikilala ko. And nabibuild ko talaga yung relationship sa kanila kasi on and off cam, friends talaga kami. Alam mo yun, kahit walang camera, friends ko talaga sila. So hanggang ngayon, nami-maintain natin yung friendship. I'm just thankful about that, no? And thank you pala for your comments, guys, saying na I need to treat sila Ari, sila Anson ng mga magagandang bagay because actually, tinitreat ko talaga sila ng mga magagandang bagay pero hindi ko lang personality na masyadong ipakita or iyabang ganun kasi hindi ko siya personality. Parang mas gusto ko i-highlight yung kindness na binibigay nila sa akin. Even though yung mga small kindness na effort nila, yung mga small na panlilibre nila, I appreciate those kinds of things. And hindi ko lang personality na iyabang talaga. For example, okay guys, kakain kami sa buffet restaurant. Sobrang mahal dito. Pero ako nagbayad. Alam mo, parang hindi ko na kami ni-mention minsan yung prices, gano'n. Kasi parang hindi ko lang personality. Alam mo yun, yung alam naman nila yun. Parang alam naman nila. Di ko na naman kailangan i-explain kasi off-cam, alam naman nila kung ano din yung effort na binibigay ko. But hindi ko lang masyadong hina-highlight. Hindi ko lang personality na iyabang yung mga ginagawa ko rin for them. Kaya nga na-maintain ko yung friendship ko rin with them because alam ko naman na off-cam, it's really a give and take relationship, no? A give and take relationship ng friendship namin. That's why naglalast yung friendship namin up until now. And
ini-invite pa rin nila ako, gusto pa rin nila ako makasama because I know that we're building good relationship naman on and off cam. So ayun lang naman, but again, ngayon pupunta na tayo sa Japan. Ano bang mga requirements for Filipinos traveling to Japan? Of course, same pa rin naman. Valid passport, at least 6 months. Kailangan nyo rin ng visa, guys. I'm just lucky enough na meron akong 10 years na multiple entry visa sa Japan, so nakakapagpabalik-balik ako. But yes, you need visa to visit Japan. You also need yung if galing kayo sa Philippines, e-travel, no, yung e-gov. But since galing naman ako sa Hong Kong, hindi ko na kailangan ng e-travel or ng e-gov. And then number 4 is Japan arrival card and customs declaration code, QR code. Isa lang naman yung QR code na yun ng Japan arrival card tsaka customs declaration QR code. Ilalagay na natin yung website dito. I think it's called Visit Japan Web. So magre-register lang kayo doon, kung saan kayo mag-stay, kung hanggang ilang araw kayo. And then after doon, makaka-receive kayo ng QR code. So i-screenshot nyo na lang yung QR code na yun kasi yun yung ipapakita nyo pag nag-arrive kayo sa Japan and then sa customs din. Isang QR code na lang for both arrival and then customs declaration. So yun lang naman. Nantay ko lang yung ating flight sa Hong Kong Airlines and I'll see you later in Japan. Guys, we have finally landed and arrived dito sa ating happy place. Wow, happy place ang Japan, guys, no. So, actually walang question yung immigration. Pinakita ko lang yung QR code, 'di ba, yung arrival and customs declaration. Ini-scan lang nila, tapos tinignan lang nila yung visa ko sa passport. Tapos ayun na yun. May binibigay sila na sticker pag nasa Japan kayo. Pinaste niya yung sticker sa passport ko. Tapos yun na yun. Tapos yung sa customs, wala rin. Papakita ko lang yung QR code ko tsaka yung passport ko. Tapos yun na. Tapos walang, as in smooth. Walang naging problema sa immigration. Minsan kasi na-hold tayo sa customs kasi merong nakikitang mga things na hindi na tumutunog. Pero ngayon wala naman siyang tumunog. Wala talagang problema. Like super smooth ng ating pagpasok dito sa Japan. Tapos, okay, checklist muna tayo before tayo pumunta sa city. Checklist tayo. For the internet, meron na akong eSIM. Nagbook lang ako sa Klook. Tapos, for the Skyliner, yung train. Skyliner yung train from the airport dito sa Narita Airport sa Tokyo, going to the city center. So, nagbook na rin naman ako sa Klook ng aking Skyliner ticket. Transportation. Pera. Meron pa ako pala akong pera. For the pera, may natitira pa akong 3,000 yen sa last ko na Japan. Ayun. May 3,000 yen pa ako. Pag may mga natitira akong yen, hindi ko na pinapa-exchange kasi alam ko namang babalik ako ng Japan. So may 3,000 yen pa ako. And of course, I still have my iCoca card, yung IC card. Yan, magagamit natin to sa lahat, sa buong Japan. Like, kahit saang parts ng Japan. Kasi especially tayo, pupunta tayo sa Tokyo, Osaka, and Sapporo. So magagamit natin tong IC card. Pero mag-withdraw lang siguro ako ng extra cash. Kasi dito sa Japan, although pwede namang mag-credit card, pero yung cash culture medyo ano pa rin siya prominent, no, especially sa mga ibang stores, cash lang yung tinatanggap nila. So mag-withdraw pa rin ako ng cash. Wait lang, saan tayo pupunta? Ito na yung arrival hall. So pagkalagpas nyo ng immigration, ng customs, ito yung makikita nyo. So dyan ako nanggaling. Ayan, nothing to declare. Ayan, North Wing arrivals. Dyan ako nanggaling sa North Wing. Tapos kung wala pa kayong mga SIM card, saan ba yung mga bilihan ng SIM dito? Hindi ko makita sa area na to. Doon. Okay. Doon sa may mga gilid, ayun. Kung as in wala pa kayo, tas mga magki-claim kayo ng pocket wifi, I think sa area yata na yan. Or i-check nyo na lang yung booking details nyo. Naka-eSIM lang kasi ako ngayon. Tas may makikita kayo dito na train, ayan. Train, JR Lines, next, tsaka KS. Diyan tayo sasakay sa KS, yung KC Skyliner going to the city. So tara, baba tayo. So guys, yung makikita kayo dito, Skyliner and KC Information Center. Magtanong tayo dyan yata, kiniklaim yung aking ticket. Pero itong Skyliner, feeling ko siya yung cheapest way. Ako kasi mag-isa lang naman ako. Tsaka medyo kabisado ko na tong Skyliner, so nag-Skyliner ako. Pero kung family kayo, like for example 4 kayo, 5 kayo,
mas hassle-free talaga kung magpo-private transfer kayo. Nag-check ako ng mga private transfer dito sa Klook. Narita Airport, International Airport private transfer, mga 5,000 pesos lang. Dami na rin palang nag-book ko. 100k pesos, 1,000 yung nag-book. So I think kung marami naman kayo family, mas convenient talaga ang private transfer para door to door na kayo, like from the airport, diretso na kayo sa inyong hotel. Pero since mag-isa lang naman ako, mahal siya para sa mag-isa. So mag-Skyliner lang ako. Kasi yung Skyliner mga 800, 900 pesos each lang. But kung family kayo, I recommend this. And of course, meron pa kayong 5% discount if you use my code Marvin Samako Klook. Tara, hanapin ko na yung Skyliner. Dito kaya sa case. Parang parang nag-iba na, iba yung ano ko, iba yung itsura. Or nasa ibang terminal ako. Kasi from Hong Kong ako, di ba? Hindi ako from Philippines. Baka ibang terminal ako na-drop. Pero tanong ko nga dito. Skyliner and KC Information Center. Tama, dyan nga sa Information Center. Dyan yung i-claim yung physical ticket ng Skyliner. Kasi pag nabook kayo sa Klook, QR code pa lang dun. So, in-screenshot ko lang yung QR code. Ito na yung kanyang ticket. So, makikita nyo na dito yung inyong seat number. Car number 3. And seat number 11A. Tapos, 3:37 ng hapon. Ayan. Ngayon is January 6. Ito yung date. Tapos may binigay silang ganito. Ano to? Shop tax free at GU. Minimum purchase. Okay. Parang promotion lang siguro. Tara, let's go. Actually, maaga pa naman. 3:37. It's currently 3:22 pa lang. So, 3:37. Meron pa tayong... Bakit hindi ko magana yung utak ko? 37 minus 23. 14? 14 ba? Wala na. Basta kayo 14 minutes pa. Pag nagugutom kayo, may Family Mart naman dito. Kasi may pagkain naman sa plane na sinakyan ko, yung Hong Kong Airlines. Maganda rin yung airplane nila, in fairness. And may pagkain na, luggage. Ayan. So, sundan-sundan nyo lang yung mga sulat. Ayan, may mababasa naman kayo dyan na KC Line. Ayan, KC Line. Narita Airport Station 1. Sabi ni Kuya, platform number 4 daw ako sumakay. So hanapin natin yung platform 4. Ang ticket, i-insert mo yan dyan siya. Tapos, kailangan mong kunin ulit ha. Huwag mong kalimutan. Pag in-insert nyo itong papel, huwag nyo kalimutan kunin kasi minsan nag-i-inspect sila dun sa Skyliner. Tapos hahanapin nila sa inyo itong yan. Guys, Skyliner platform number 4 yung sabi ni Kuya. So let's go. Dami yung girl. Ang go. So ito may mga nakasulat din dito Skyliner, no. So 3:37. Pero dalawa yung train dito tsaka dito. Where is the right train? Hala, bakit dalawa yung train? Wait lang. Baka may car, train number, no? Pinahirapan pa tayo. Ba't kasi nagsabay yung dalawang train? Hindi ko tuloy alam kung saan. KC Line. Parehas ba? But I think ito siya. Sige nga, punta nga tayo sa car number 5. Kasi makikita nyo yung car number to. Car number 7, di ba? So punta tayo sa car number 5. Ito na kaya yun? Kasi 3:37 pa yung train ko. Pero 3:28 na. So, meron pa tayong 9 minutes. Feeling ko naman ito na yun, no? So, car number 5. Ay, car number 3 pala ako. Bakit sa utak ko car number 5? Car number 3 pa. Parang car number 5 kanina tayo, no? Nabago yung sulat ng ticket. Nalakad pa tayo dun sa car number 3. 11A. 4. Ayan, yung next na. So guys, nandito tayo sa car number 3. Tapos may mga lagay naman ng luggage dito. Buti hindi rush hour yung pagkadating ko dito. Parang ako lang. Tapos to nung nagaganon. Para ko machine luggage nyo. Tapos may mga lagay naman ng luggage dito. Usually puno to no. Pag ganito palang oras na alas 3, medyo patay na oras. Hindi siya rush hour. So check natin yung ating seat 11A. Handa naman ng mga number, no? 11 at 3. So yung A nandito sa kabila. 11A. Okay. So yan na. 11. Ang A daw is window, ang B is aisle. So nasa window seat tayo. Let's go. Yan, syempre kung meron kayong mga biniling pagkain, pwede naman kayong
kumain kasi may table naman din kayo. Ito. Tapos may mga magazine. Dito ko na lang nilagay yung bag ko, pero may option actually na ilagay doon sa taas. Pero dyan na lang yan. Pero nakakapanibago na walang tao, no? Ganito pala pag parang first time ko kasi dumating ng alas 3. Meron bang flight from Philippines na hapon yung dating sa Tokyo? Hindi ko maalala. Parang meron naman, di ba? Pero for some reason, tahimik siya ngayon, which I like. Hindi ako nababardagon. Hindi ako yun. Ala, clock! Yes, may clock dito. Say konnichiwa to your best self. Parang nagigets ko na kung bakit walang tao. Kasi nasa Terminal 1 ako. Kasi iba rin yung itsura. Hindi siya kagaya nung parang pinupuntahan ko dati. Nasa Terminal 1 ako. Mas konti tao. Tapos after nito, ang next stop, Terminal 2. Narita Airport, Terminal 2. Alam ko, most of the Philippine na mga airline companies doon sa Terminal 2. Well, in my case, sa mga nasakyan ko, yung mga budget airlines, nasa Terminal 2. Kaya iba yung itsura. So, ang stop nito, Terminal 1, Terminal 2, tas ang susunod is Nippuri Station, and then ang last stop is Ueno. So doon tayo bababa sa Ueno. Kung naalala niyo yung last na Tokyo natin, doon ako nagstay sa Ueno area, no? Kasi malapit siya sa airport. But this time magstay ako sa Asakusa. ご案内いたします。この列車は全車指定スカイライナー44号京成上野行きです。当機は37分の発車です。明日まで少々お待ちください。この列車は押上、Okay. 浅草方面へは行きません。お乗り間違いのないようご注意ください。This train is not for 押上 or Asakusa direction. Please make sure to take the correct train. Hindi ko Asakusa. Kakasabi ko nga lang nasa ako sa yung isla. 前草方向，请注意不要乘错车。 Gets. So sabi niya, yung kudasai na Asakusa, wag daw yata magbasta-basta akusa. Wag mag-akusa na mali yung ginagawa ko kasi nasa tamang train ako. So ayun guys. So last time 'di ba sa Ueno ako nagstay kasi malapit sa airport. But this time sa Asakusa naman ako. Pero madali lang, magkalapit lang yung Ueno at Asakusa. So from the airport, mag-skyliner tayo papuntang Ueno. Tapos Ueno, lilipat lang tayo ng Ginza line papuntang Asakusa. So, kung wala kayong mga IC card, mga iCoca card, ganyan, or dito sa Tokyo, Suica card, I think makakabili kayo sa Ueno. So, for example, from... Ay, nagsasalita pa ako eh. So, mic ako kung wala pa kayong first time sa Japan din. From the airport, mag-skyliner kayo to Ueno. Tapos Ueno, bili kayo ng IC card. Mas maganda kasi pag may IC card kayo para kahit sa bus, sa tatap-tap nyo na lang kasi bili kayo ng bili every time magti-train kayo, bibili kayo. Well, mas hassle siya. Pwede naman pero mas hassle. So yun guys, chinek ko na Terminal 2 ngayon Cebu pa. Terminal 2 yung Philippine Airlines, tsaka Terminal 3 yung AirAsia. So pag mag-a-arrive kami dito sa Tokyo, galing sa Philippines, at ito yung mga sinakyan nyo, yung mga airlines natin sa Philippines. Then, Terminal 2 kayo dadating. Kaya pala wala masyadong tao. Pag Terminal 1, medyo tahimik pa. Pero pagdating sa Terminal 2, parang dagsa yung tao. Yung guys, napupuno talaga. Nasa Terminal 2 talaga yung mga tao. Kaya pala sobrang bilis ng immigration ko. Sa Terminal 1 guys, wala masyadong tao. Ang bilis ng immigration. Nandito sa Terminal 2 yung karamihan ng mga airlines siguro. So, puno na. Kanina wala din pero puno na pala. Guys, nakarating na tayo dito sa Ueno. Maganda dito sa Ueno kasi maraming train station at malapit sa airport. So, pwede kayong lumipat tayo siguro sa G Ginza line, no? Meron din silang E, H, and JR lines. I-recheck ko lang yung mapa ko kung tama na sa Ginza tayo sasakay. So mag-i-stay ako ngayon dito sa dito sa Japan trip natin guys, combination ng hotel and hostel. Same pa rin kung ano yung ginagawa natin before, no? May mga days na naka-hotel ako, may mga days na naka-hostel ako. Pero ngayong day na to is mag-hotel tayo. Ito yung ating hotel for today. Apa Hotel Asakusa Ikimai. So directions. Ayan. Ay, saan na yung directions? Ito. Oo nga, ayan na. Magiginza line tayo, letter G. 16 minutes from Ueno.
So, Ueno Station, tapos lilipat tayo ng, ayan dyan, Tawaramachi Station. Tapos maglalakad tayo ng 9 minutes to Appa Hotel. Let's go. So, exit muna tayo dito sa Skyliner. Yung papel pala, wag niyong wawalain kasi naalala ko last Tokyo ko, yung dito sa area na yan, yung binulak, nung Tagalog ng binukalkal. Ginanong ko na yung bag ko, like, inopen ko na yung bag ko. Tapos nawawala yung ganito ko, nasa bulsa ko lang pala. Huwag nyo itong wawalain kasi kailangan nyo pala to para makalabas kayo ng Skyliner. Itong ticket nyo ha. Buti hindi naman siya nawala today. So i-insert natin siya. Bakit walang insert dito? May mga na walang insert dito sa may insert. Yon, kalabas din tayo. Tapos pagkalabas nyo ng Ueno, kung sasakay kayo ng JR line sa kaliwa, pero sin pupunta tayo sa letter G, di ba, Ginza, diretso tayo. Let's go. And guys, just keep following the line, letter G, Ginza. Ito, may luggage dito guys. Kung gusto niyo mag-iwan ng mga baggage dito sa Ueno, pag pauwi na kayo ng Pilipinas for example, tapos may luggage kayo, dito ako nag-iiwan ng luggage and baggage service. Diyan ako nag-iiwan ng luggage pag pabalik na ako ng Pilipinas kasi katapat niya lang yung Skyliner. Yung Skyliner yung sinakyan natin pabalik ng airport. So kung hindi kayo pinapayagan na mag-iwan ng luggage sa hotel nyo or kung malayo yung hotel nyo, I recommend dyan na kayo mag-iwan ng luggage para makapag-explore pa kayo ng Tokyo and then pag malapit na yung flight nyo, dito lang kayo sa Skyliner. Wait lang. Tama ba ito, letter G? Follow lang natin, Ginza, Hibiya, and Toei daw. Dito daw silang lahat. G, H, and E. Wala nang dito escalate. Okay na yan. Welcome back to Japan. 23.9 yung luggage. Wala pa akong binibili mga shopping 23 na. Good luck na lang talaga. Yung letter G. Nasaan yung letter G na wala siya? Ayan. Pag nawawala sa taas, nasa ibaba. Ayan may linya dito ng letter G. Diretsuhin nyo lang to. Guys, nakarating na tayo sa Ginza Station. Ayan yung orange na kulay. Letter G. Ayan. Ginza line. Pero check natin kung sa 1 or 2 ba tayo. Pwede naman pumasok. Go. Tapos gamitin ko lang yung aking iCoca card, no? Kasi yung sa airport, ibang ticket yon, yun yung parang bullet train or Skyliner yung tawag nila. Tapos ito namang iCoca sa mga subway nila, sa mga metro lines. Ito na yung gamit natin. Sana may laman. Actually, hindi ko sure kung may laman pa ito. Kasi last year ko pa ito ginamit. Ang laki ng laman ko ha. 3278. So may 3,700 yen pa pala ako dito. Tapos may 3,000 yen pa ako na cash. Hindi na muna ako nag-withdraw kasi may cash pa naman ako. Pero if wala kayong cash, as usual, yung lagi kong ginagamit dito, GCash, Visa card. No? Sobrang recommended ko ang GCash pag nag-withdraw kayo abroad kasi almost walang transaction fees or almost wala talagang... Wait lang. Almost wala akong lakas today. Parang kulang ng kain, be. Almost walang... Ano masasabi ko? Basta almost walang charge. Ganun. Hagdan na naman tayo, girl. Kailangan kong gamitin ang right hand because the left hand is not giving. Welcome to Japan. Namiss ko to. Ayan na. Wait lang, tama kaya to? Wait lang. So, nandito ako sa Ueno. Okay. Tapos sabi niya, bumaba daw ako sa Tawaramachi. Katabi siya ng Asakusa. Tapos maglalakad tayo sa hotel. Kaso may naman akong ginagawa. Hindi ako nagbasa. So, babalik tayo sa taas. Ito yung Ueno, no? Ito naka-grade out. So, kung naka-grade out, hindi siya yung tamang direction. Dapat nakaganito yung parang bold black letters. Papunta tong, kung gusto nyong magpunta sa Shibuya. Meron din yan sa Ginza line. Pero kailangan ko pumunta dito. Tawaramachi. Wala pa ditong elevator.
Sige, go lang. Nagkamali ako. Sa platform 1 ako bumaba, dapat sa platform 2. Ako ay isang kargador at hindi ako prinsesa. Wait lang. Proper mind setting. Ang puta ko kasi parang hindi ako lalaki muna ako ha. Mag-a-adjust muna ako sa Japan. Okay, kargador yung mindset ko para lumakas. Ha? Ano bang ginawa ko? Okay. So dapat yata doon ako sa kabila. Ha? Halaka. Halaka. Kailangan ko lumabas. Ayun pala yung platform number 2 sa kabila. So kailangan ko lumabas dito. Hindi kasi nagbabasa, pumasok lang eh. Tanungin ko nga si kuya kung pwede akong lumabas or merong way na makakapunta ako. Let me ask kuya. Excuse me, how can I go to platform 2? Down? Shishi. Ay, shishi tuloy. Arigato na pala ako. Arigato gozaimasu pala. Dali dito. Meron na daan sa baba. Sa baba na naman tayo. Ay. Day 1 pala parang yung muscle ko na ano na. Meron daw daan. Okay, lipat ako sa kabila. Ayun. Sa kabilang side. Platform 1. Sabi ni kuya mag-up daw ako doon. Diba? Tapos lilipat ako sa kabila. Akala ko naman yung up. Escalator or elevator. Oh my gosh. Mahabagin na Panginoon. Baka naman meron ditong malakas na tao na willing tumulong sa akin. Wala. Para mga prinsesa rin yung nasa likod ko. Papanggap ako na hindi ko kaya para may lumapit. Sobrang pagod na talaga ako. Tulong? Ay, hindi ako tinulungan. Sige, go. Ako na lang talaga. In life, there are things that you have to do by yourself. And after doing it, you can say that, my God, 23 kilos who? Yun yung platform 1, dyan ako nanggaling. Kailangan muna natin sa kabila. Platform number 2. Let's go. Ay, hagdan na naman talaga. Wait lang, naiiyak na ako. Iiyak lang ako para for the emotions. Okay. Laban na ulit tayo. Gusto ko lang umiyak ng 2 seconds. Hi. Let's go. Hala, naiwan pa tayo. Not our day. It's not today. Naiwan tayo. After, alam mo yung parang after all the sacrifices, tas hindi pala para sa'yo. Yung minsan may mga gusto kong gawin sa buhay, na grabe yung effort mo, tas, ay, may mga journey ka na tinatahak sa buhay mo na nagpuput in ka ng so much effort only to find out na hindi pala para sa'yo. That's what happened today. Nagkamali-mali ako ng platform, tapos tinry ko na bilisan, only to find out hindi pala siya para sa akin. So ano yung para sa akin, Lord? Wala. Pero ilang beses ka ba magkamali, ilang beses ka mang mapunta sa mga maling direksyon, dadating at dadating ang oras na yung tamang train dadating sa buhay mo. I just got on the right train. Okay. Today is January 6, 2026 and the weather is 8 degrees Celsius. Welcome to Japan. Ayan, nakababa na tayo sa Tawaramachi Station. Kailangan pa natin maglakad papunta sa hotel ng few minutes. Saan? Saan tayo maglalakad? Here. Letter A. Letter B. Doon na naman tayo.
What if manghula na lang ako? Charot, din dito yata. Andun yung araw. Tara. Ay, ang lamig. 8 degrees. January in Japan. I'm back to my happy place. But the hagdan is not nakaka-happy. The hagdan and the luggage. Ayan yata. Natawid tayo sa kabila. Wow. Ang ganda ng glow ng Japan. Oh. Diretso. Okay. Let's go. Asakusa area. Tawaramachi. Parang first time ko bumaba dito sa Tawaramachi. Which is good. Para at least every time na magja-Japan tayo, iba-iba yung pinag-istihan natin. Kasi kung ako lang, Ueno, madali talaga siya kasi nasa airport lang, no? Pero I want to try different areas kasi. Parang gusto ko sa Asakusa area naman, Tawaramachi naman. Tapos after dito, lilipat din ako ng hotel. Pupunta ako sa may Shinjuku. Tapos after Shinjuku, babalik yata ako ng Ueno ba yung third hotel ko? Basta 3 yung pagstayan natin dito. Japan is calling na ba sa inyo? Actually, mas gusto ko talaga nagstay sa hostel kasi mas marami ako nakikilala na friends. Pero pag winter kasi, ang hirap kasi sa hostel kasi konti yung space. Gusto ko yung vibe kasi may mga friends ako nakikilala. Pero yung space, pag magpapalit ako ng damit, kailangan ko ng space for myself, diba? So sabi ko, mag-hotel muna ako. Mga few days. So after few days, sige, ready na ulit ako mag-hostel. Ito yung area niya. Ang cute ng area na to. Yakitori, hala! Parang dumaan kami dito ni Kim. Naalala ko si Kim yung nakilala ko na Korean. Yakitori. Kasi si Kim yung Korean na nakilala ko. Dito kami sa Asakusa nagkakilala. Sa hostel dito sa Asakusa. Tapos nung may gabi na naglakad-lakad kami dito, parang dumaan kami dito. Nung dumaan kami sa area na to, naalala ko yung restaurant na yan, Yakitori. Pero maganda rin yung area. Oh. Chikana. Ang kukit ng mga bata. Nabata. 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 Ang populite ng mga bata. Nabita. Nabita. Ang cute. Nabita. Nabita. Sino kayo Nabita? Yung sa Doraemon? Si Nobita? Nobita. Nobita. Doraemon. Doraemon. My God. My favorite place, Japan, tas malamig. Mahilig sa malamig. Oh my God, this is my vibe. Yung mga small streets ng Japan kasi, ang ganda niya, no? Yung mga ganyan lang. Kahit wala namang ginagawa yung street. Pero ang saya niya lang tignan-tignan. Guys, finally, nakarating na tayo sa ating hotel. Ito, Apa Hotel. Asakusa Ikimai. Ay, ganyan yung itsura ng hotel, guys. Charan! Cutesy. Sobrang dami ng APA hotel dito sa Japan, ha. Baka malito kayo. You have to make sure na nandun kayo sa tamang APA hotel. For example, APA hotel Asakusa. Asakusa to, no. Hindi lang isa yung APA hotel dito. Dapat yung kompletong address talaga. APA hotel Asakusa Ikimai. Okay? Kasi baka malito kayo. Kasi parang nung last time napunta rin ako sa maling APA. Apate-pate. Ang ganda ng area. Tahimik lang, oh. Tapos pasok tayo sa hotel. Ito yata yung entrance. Let's go! Okay guys, so nakarating na tayo dito sa ating rooms. Quick fit check. So naka-white lang tayo most of the time. Most of the time. So ito yung ating room sa Apa Hotel. Alam niyo naman yung mga room sa Japan, no? Medyo maliliit lang talaga. But it does its job naman. So ito yung ating hotel. So pagdating ito yung ating kama. Good for 2 itong room na to, no? Meron kayong TV dyan. TV. Tapos, dito pwede nyo ilagay yung mga luggage nyo kasi may space naman dyan, no? Lagay nyo dyan yung mga maleta nyo kung nasisikapan kayo. Meron kayo ditong mirror. Ayan. Hi guys! May mirror kayo dito. Pwede naman kayong kumain dito kung nagkugutom kayo. May mga libre silang kape. May mini fridge. You know, may mini na ref. Telephone, may initan ng tubig. May mga kung ano nung basahin lang dyan. Dito pwede kayo mag-makeup. Like, fresh pa ba tayo or nahagad na tayo sa kakabuhat ng bag. Ayan. Tapos may upuan kayo dito. Trash can. Slippers na kasama. Walang cabinet pero marami naman silang hangers. Especially ngayong winter, kailangan mo i-hang yung mga
jackets mo. So, meron namang hangiran dyan. So, kung dalawa kayo, tig-isa kayo. Ito yung gusto ko kasi. Full-length mirror. So, makikitang-kita mo talaga yung OOTD for the day. Ito yung aking luggage. Diyan ko muna nilagay kasi hindi ko pa alam kung saan ko sila ilalagay. Sa gilid muna. Ito yung pintuan. And, of course, you have your own toilet and bath. Na cute-cute lang din. Yung favorite natin na toilet ng Japan na meron ng mga automatic na, ayan, nagdilinis-linis. And then, meron ka rin ditong mini bathtub na hindi ka naman makakahiga. Usually, nakatayo ka lang dyan, tapos nagsha-shower ka. Pero pwede, kung may mga kids, pwede naman silang mag-bathtub dito actually. Meron na rin mga libreng sabon, shampoo, and conditioner. You have your sink here. Face and hand soap. May mga iba pang toiletries dito, like shave, mga pangtutuli, all that, toothbrush, toothpaste, and all that. And meron naman kayong libreng tuwalya. So, yeah. This is Appa Hotel Asakasa Ikimai. Tingnan nyo kung magkano ito sa clock. Let's search it. Ala, bakit mas muro? Tingnan siya. Appa Hotel Asakasa Ikimai. Ang taas ng rating ha. 4.8 out of 5. 2,992. 18,000 na yung nag-book oh. Alam mo, ang daya. Kasi nung nabook ko to 3,700 per night. Pero ito 2,992 lang. Hindi mo talaga masabi yung presyo ng hotel, no? Like, fluctuating talaga yung prices ng hotel. Kasi marami kasing factors. Pag may nagtatanong sa akin, Marvin, magkano ba sa ganito? I cannot say. I cannot say kung magkano yung per night kasi maraming factors ang hotel. Kung marami yung demand, for example, pupunta kayo ng peak season, tataasan talaga nila yung presyo yun kasi maraming demand. Siguro mas low ang demand ngayon, kaya mas mura. Pero ba't ganun? Ang unfair. Mas mahal. Na-realize ko, mas mahal yung nabook ko. But anyway, ganun talaga ang hotel, no? Hindi, you can never can tell kung magkano siya. Pero ito yung Appa Hotel Asakasa Ikimai. So, ang akin ito is standard na room, good for 2, but they also have superior double room. Ayan. Mas mahal yung superior double room. Ito ba yung sa akin? Hindi naman. Parang ito lang naman yung sa akin, yung standard lang, yung normal lang. Of course, meron pa kayong 5% discount sa mga hotels nyo sa Klook kapag nag-book kayo doon at gamitin nyo yung aking discount code na Marvin sa Mako Klook. Tara, nalabas na tayo. Medyo nagugutom ako. Although may pagkain naman sa airplane, pero parang nagugutom ako ng slight. Since nandito na tayo sa may Asakusa area, baka mag-Asakusa na lang muna tayo tonight. Kasi it's currently 5:23 na rin. Actually, parang gabi na sa labas pero 5:23 na. Pero madilim na sa labas kasi mabilis talaga dumilim during the winter, no? Tara, labas na tayo, no? Na-i-tour ko na naman kayo dito. Oh my God, guys. Dalawa pala yung door niya. Dito yung door. Doon ako sa kabilang door pumasok, no? So, ito yung, ayan. Appa Hotel Asakasa Ikimai. Tapos katabing-katabi niya lang, Family Mart. Hindi kayo magugutom sa Japan. Dahil katabi lang ng hotel, may Family Mart. Tapos bakit may ganito na dito? Asakusa Station. Train na ba yan? No, sobrang ganda ng location. Ayan yung area niya. Tapos, pupunta tayo sa Shinsoji Temple. Yung mga Nakamichidori Street. Ayan. Sinearch ko sa Google. Alam ba't ayaw niya Ayan. Nakamichi Shopping Street. 6-minute walk lang. 6 minutes. So, didiretsuhin lang natin ito dito. Ang ganda naman ng location. Nakakatuwa na may kasama siyang may katabi siyang Family Mart kasi for example, after a long day na parang nag-explore ka sa Japan. Tapos minsan 'di ba pag nasa Japan ka, bago ka umuwi ng hotel, parang required na pumasok ka sa required na bumili ka sa convenience store, no? Ganun din ba kayo? Pag nagja-Japan ako, parang bago ako umuwi ng hotel, parang gusto ko laging dumadaan sa convenience store. Kahit hindi naman ako gutom. Kahit hindi ako gutom, parang gusto ko lang i-try. Parang mandatory. Pero ang ganda. Ay! Tokyo Tower na ba to? Parang Tokyo Tower na to, oh. So, ang lalapit lang niya sa mga tourist spots. Sa totoo lang. Ang lamig. Tingnan nyo, naka-jacket na sila. May mga ano pa nga sila sa leeg yung iba. Nilalamig ako kasi naka-t-shirt lang ako sa loob. Makapal yung jacket ko pero umaabot yung lamig sa loob. 7 degrees na siya. Ay, but I love this kind of weather. Thank you, Lord. Thank you, Lord, na nagagawa ko yung mag-travel sa malamig na lugar. Because this is what I really love doing. Ay, ayun na yung Shinsoji Temple. Sobrang kaganda ng location. Shinsoji Temple na yan, yung Nakamichidori. As in, isang diretso lang.
Dito yung hotel namin, isang diretso lang. Actually, nakapag-hostel na ako somewhere dito. Di ba ito yung Nakamisidore, Shinsoji? Ayan, dito, Hotel Plus Hostel yata yun. Nakapag-hostel na ako somewhere there. And what I love about this place, kasi hindi siya ganun kaingay, guys. Ayan, oh. Yung isang friend ko rin, nakilala ko si Kim, di ba, na Korean. Every time nagja-Japan siya, dito daw siya sa may Asakusa area nagstay kasi chill lang, ganito. Hindi siya pero kung gusto mo like yung magulo or yung lively, Shinjuku, Shibuya, di ba, maraming tao doon. Pupunta rin naman tayo doon para complete experience yung Japan. If you love someone, if you're someone na who just prefer walking like sa streets na ganito lang, hindi ka masyadong nape-pressure sa maraming tao, magandang option ang Asakusa. Pero dyan sa Shinsoji Temple, sobrang daming tao dyan. Ito, tourist spot kasi yan, so maraming tao dyan. Pero yung mga eskinita dito, ay, punta tayo dun sa mga lumang area. Sige, gusto ko yung mga lumang Japan. Nagkakastawid tayo dun sa may Shinsoji Temple, Nakamisidori. May bukas pa kayang mga shops? Pag naglalakad ako dito sa Asakusa ng gabi, si Kim talaga naaalala ko. Kasi si Kim yung nakasama ko dito ng gabi. And guys, the very iconic gate ng Nakamisidori na. Pasok tayo. Ay, bukas pa. Pero hindi siya super crowded ah. Pag pupunta ako dito ng maaga, super crowded siya. Actually, parang mas marami pa nga tao nung summer. Kasi 5:45 pa lang eh. No, in-expect ko crowded. Nung summer, super crowded dito. Baka kasi malamig, no, si mga tao tinatamad lumabas. Ganun ba yun? Nakakatawa na akong maglakad dito. Hindi kayo nagkakabanggaan, no? Kung nakapag-Japan na kayo, makaka-relate kayo, di ba? Laging siksikan dito eh. Parang first time ko dumaan dito na bukas pa yung mga stores, pero hindi kami nagkakabanggaan ng mga tao. Nakadaan na kami dito nung sarado yung mga stores. Kami lang talaga yung tao. Kami ni Kim nung naglalakad kami. Pero yung ganito na bukas pa yung mga stores. Ang saya naman. Bakit hindi siya super crowded ngayon? Ayan, i-manifest nyo na yung Japan 2026. Diba, ilaban nyo na yan. Last year nyo pa may na-manifest yan, diba? I-push nyo na. I-book mo na yung ticket na yan. Tsaka nyo na lang problemahin nyo. Charing lang. Char. Joke lang. Pag-ipunan nyo muna. Baka naman i-book nyo yung ticket tapos mangutang pa kayo muna dito. Hindi maganda yon. Hindi magandang investment. Pag-ipunan nyo na lang. Tapos pag nakaipon na kayo, mga Burr month o autumn, laban nyo na yung Japan, ha? Tapos tag nyo ako pag nailaban nyo na. Ay, kahit wala kang gawin sa Japan, maglakad-lakad ka lang, parang solve ka na eh. Di ba? Yan guys, pag idiro-diretso nyo pa yan dyan, ayun yung Shinsoji Temple, no? Pero kung gusto nyo, dito sa, bago pumasok ng Shinsoji Temple, ito, sa street na to, may mga bilihan dito ng mga street food. Ay, medyo sarado na yata yung iba. Meron dito masarap yung parang black, ano nga ba yun? Black pork something. Ang bango. Kanina pa ako may naaamoy na mabango. Bango naman nun. Ano ba yun? Sundan natin yung amoy. Ah, ito yata. Yan, nakabili na rin ako dito. Hindi rin mahaba yung pila, ha. Nasa shocked ako na bakit yung mga nangyayari, konti yung tao. Ito, nakabili na rin ako dito. Asakusa Menchi. Minsan, usually, pag bumibili ako dito, mahaba yung pila dyan lagi. Pero ngayon, hindi masyado. Let's go. Okay. Thank you. Thank you. Laks na namin. Uy, shucks. Dapat pala nag-heat tech ako. Akala ko yung 7 degrees. Hindi kaya ko siya ng ganito lang. Medyo maano pala yung hangin. But ito na yung ating Asakusa Menchi, guys. Sikat to dito na street food sa may Asakusa. 400 yen or mga 150 siguro. Pakita ko sa inyo. Sarap. Para siyang burger patty. Pero ang atake niya medyo may konting asim. Alam mo yung xiaolongbao? Yung sabaw ng xiaolongbao? Parang yun yung nalalasahan ko dito. Pero ito fried.
Sarap. Medyo mahal lang talaga, 150 pesos. Kung magmamakdo ka sa Philippines, yung 150 mo, isang meal na, no? But, masarap kasi siya. Nasa Japan tayo, so ilaban na natin to. Nakailang steps na ba ako? Shocks, parang hindi na ako abot ng 20k. 7 pa lang. 7,000 steps pa lang ako. 13,000 pa yung habulin ko. Sige, lakarin ko yung buong Asakusa. Ang saya din maglakad dito sa Asakusa kasi nga medyo yung old Japan vibe. Siyempre sa Kyoto ko na i-experience yung pinaka-old talaga na Japanese vibe. Pero dito sa Asakusa may ganun kasi siyang vibe. Cute shops, tapos yung kanilang mga building, architecture. Medyo pa old Japan ang atake niya. Tapos maglalakad ka lang ng ganito, hindi ka masyadong nakikipag-bardagulan like Shibuya. Diba? Shibuya Crossing, alam niyo ba yung Shibuya Crossing? Maraming tao doon. Magkaiba sila ng vibe. Pero for our day 1, since nandito tayo sa Asakusa, dito muna tayo. Bukas baka doon tayo sa Bardagulan. Sarap. I love it. Paubos na, nakalimutan ko i-cheers sa inyo. Cheers tayo. 1, 2, 3. Cheers. Yan, lakad-lakad pa tayo. Dire-diretsuhin lang natin. Ayan, may mga ganyan-ganyan silang, ano nga ba yung tawag sa ganyan? Yung hindi yung yakitori. Ano ba tawag sa ganyan? Yung maliliit na kainan na parang karinderya nila. So meron ditong street na parang ganon, yung mga lokal-lokal yung kumakain, ganyan. Gusto nyo ba dyan? Or dito tayo sa area na to. Ito naman yung Don Quixote Asakusa. Itong blue na building na yan. Sige, punta tayo doon. Oh, Japan. My love. Guys, may gusto lang akong kainan. Okay lang ba? Kasi pang ilang Japan ko na to, pero never ko pa nakain itong pagkain na to. It's called gyukatsu. Ito yung tsura niya. Parang beef siya na, alam mo yung pork chop or pork tonkatsu, di ba? Pero ito naman beef siya, kaya gyukatsu. Ang ton yata is pork, no? Tonkatsu, parang fried pork. Ang gyukatsu, gyu is beef. So gyukatsu. Ito yung nire-recommend sa akin ni Kim. Dapat kakainan namin nito ni Kim, nung friend ko dito sa Asakusa. Pero pagpunta namin last time, ang haba ng pila. But since nanonotice ko, karamihan, wala masyadong pila karamihan, di ba? Even dyan sa kinainan natin ng street food, lagi mahaba yung pila. Sabi ko, i-check ko nga ngayon, baka wala ring pila itong gyukatsu. Baka this is the right moment for me. Ay, meron palang ganito. Para makakainan siya. May ganito pala dito sa Asakusa din, no? Yung may bubong na shopping center. Parang sa mga Dotonbori, sa Osaka. Sa Sapporo may ganito din, di ba? Yan na. So, lakad-lakad lang kayo kahit wala kayong itinerary sa day 1 eh. Day 1, lakad-lakad lang. Yakiniku. Ang sarap din ng yakiniku. Yung mga barbecue na beef. Sarap niyan, Diyos ko Lord. But try ko lang tong gyukatsu kasi hindi ko pa talaga ito nakakain ever. Kaya kung gusto niyo rin mag-shopping sa mga tax-free shops dito sa Asakusa, mas tahimik siya, mas chill. Mas introvert friendly ang Asakusa. Ay, although marami palang tao sa area na to. Tama ba yung dinadaanan ko or luwagpas ako? Sige, pwede naman. Diretso na lang. Restaurants. Ang kainan, guys. Asakusa Gyukatsu. Pero may pila pa rin. Ayan yung gusto ko. Kaso may pila pa rin. Pipila na ba tayo? Ayan, sige. Konti lang naman to. Pila na ako dito. Laban ko na to. Laban ko na yung pila, guys, kasi parang lagi namang mahaba yung pila dito. Never naman siya nawala ng pila, pero mas konti na to kaysa dati. Siguro pang 4th ako kasi grupo-grupo naman sila dun. Tatlong grupo yung nasa harap ko, so pang 4th ako. Kasi last time pagdaan namin, sobrang haba ng pila hanggang dito. So okay na rin. Di ba pinipilahan ng mga lokal, which means masarap. So ilalabang ko na talaga. Push na to. Guys, nandito na tayo. Kasi umabot ng 40 minutes, 40 ang pila. Kasi ang tagal na
Doon talaga, baka hindi na alam nila yung pagkain kaya tumagal. Pero let's go na. Ito natin lulutuin po. Binigay na nila yung karne. So, ito yung aking drinks juice. Guys, ito yung ating gyokatsu. Lulutuin natin doon. No? So, iba-iba yung sizes. Ang pinili ko yung pinakamalaki. Kasi nga, para marami. Tapos sabi niya, ito daw, ito partner ko sa rice. Tapos meron akong dalawang sauce for the gyokatsu. This one. Tapos, pwede pa daw ako makahingi ng isang bowl of rice. Sabihan ko lang sila. And then, meron silang soup, I think. Hindi ko ma-open. And parang mochi-mochi na ganito. Wow! Amazing! Guys, lutuin na natin. Wow! Tayo yung magdi-decide kung ano yung level of luto na gusto mo. Kung gusto mo parang well done or gusto mo parang medium rare lang. Tansya-tansyahin na lang natin kung ano yung masarap na timpla. Or gagayahin ko na lang yung katabi ko kung paano nila. Shucks, wait lang. Dapat ganyan lang yata. Try ko nga nang hindi siya masyadong luto. Yung ganito lang. Cheers guys. Oh, nakatikim na pala ako ng gyokatsu sa Boracay. Ngayon ko lang naalala, nag-gyokatsu na kami sa Boracay nung Gcash. Pero iba yung luto nito. Yun kasi parang pork chop yung itsura ng breading, di ba? Ito hindi siya mukhang pork chop, mukhang wala masyadong breading talaga. Ang sarap, ang lambot, my gosh. Tapos parang hindi ko siya masyadong niluluto. Slight nga lang eh. Kasi maluluto siya agad, mabilis siya naluluto. Diba, isang ganun ko lang naging ganyan na yung kulay niya. So, hindi mo siya pwedeng lutuin ng matagal pala. Tignan natin sa sauce. Anong sauce? Ito? Sarap. So happy. Cheers. Sinisipon ako sa sarap. Natutuwa ako sa pagluluto na part. Lugutumin ko kayo guys. O diba? Bilangin natin. Okay, 1, 2, 3. Ayun, parang naluto agad. 3 seconds lang. O diba? Pakita ko sa inyo, diba? Ito, pula pa siya. Tapos, 1, 2, 3. Naluto na siya. Ang bilis, no? Sige, try ko naman ng well done. Kasi kanina parang mga medium rare. Try ko nga ng super cook. Kung ano yung lasa niya naman. Cheers. Ang sarap din. Pero para mas nag-melt in your mouth yung hindi masyadong luto. Pero masarap din yung luto na siya. Ang lambot pa rin ng karne. I love. I recommend guys, gyokatsu pag nag-Japan kayo. Guys, we just finished our meal no dito sa Gyokatsu Asakusa. Ang liit niya lang pala sa loob no. Parang very local lang talaga. Parang 4 ba kami? 4 or 5? 5 sa isang side, so 5 sa isang side. Parang 10 yung kasya sa isang ganun. Tapos, ayun, may pila pa rin talaga. Kahit mahaba yung pila, umabot ako ng 40 minutes guys. Kahit mahaba yung pila, pinipilahan talaga ng mga lokal no. Kasi nga, masarap siya eh. No? Parang, hindi mo pala kailangan lutuin ng matagal yung beef. Mga 3 seconds lang sa per side. Parang gano'n. 3 seconds sa isang side, 3 seconds sa isang side. Kasi pag pinatagal mo, parang hindi na siya gano'ng kalambot. Mas gusto ko yung malambot siya, no? So, ang sarap. So, ang binayaran ko is 3,200 yen. So, magkano yun? 3,200. Medyo mahal pala, no? Kasi yung dalawa kasi yung kinuha ko. Yung mga katabi ko, isa lang yung kanila. 1, 2. Okay. Okay na rin kasi beef eh. Beef yung kinain ko, 1,200 pesos. Pero meron sila mga mura, mga 2,500 lang. Yung isang peraso lang. 940 pesos compared sa 1,200. Konti na rin, okay na rin pala.
At least nakadalawang hiwa ako. Malaki na yung dalawang hiwa. Parang isang hiwa pa lang. Feeling ko kasya na sa inyo kasi may mga side dishes pa. But I'm just so happy. At last, na-try na natin ang gyokatsu dito sa Japan. Nakapag-gyokatsu na pala ako sa Pilipinas. Nalimutan ko sa Boracay. Oo, meron dong gyokatsu. Yun yung pinaka-first gyokatsu ko. Pero ito yung pinaka-first gyokatsu ko in Japan. Yung authentic na dito talaga sa Japan. No? So, na-tick off na natin siya. Eating gyokatsu in Japan. Nakatapat lang ng Shinsoji. Ito yung Shinsoji Temple. Tapat lang kayo. Dito yung hotel namin sa street na yan. Yung hotel. Dito, bago kayo tumawid, nandyan na yung Gyokatsu Asakusa. Uy, ang lamig talaga. Bakit ganun? Ba't ako nilalamig? Sa ano? Nanggaling na nga tayo sa Central Asia, di ba, na nagni-negative na kaya naman natin. Or hindi lang talaga tama yung suot ko. Kasi naka-t-shirt ako. Dapat at least naka-heat tech. Pag naka-heat tech kasi hanggang parang long sleeve siya, di ba? Ngayon kasi din, parang pumapasok yung lamig sa katawan ko. But it's 5 degrees na kasi. Pababa ng pababa. Naging 5 na, di ba? Pagkadating natin 8, tapos naging 7, ngayon 5 na siya. Pababa ng pababa ng pababa. Charing. Thing is, bumalik ako sa hotel, mag-heat tech lang ako. Hindi ko talaga kinakaya yung 5 degrees. Malamig yung 5 degrees pag naka-t-shirt, pumapasok yung lamig sa akin. So at least itong heat tech better. So tara, balabas ulit tayo. Naging 4. Pa-cold ng pa-cold, no? Nag-start siya ng 8. Tapos nag-6, 5. Ngayon 4. Baka mamaya baka mag 0 degrees na to. Kaya good thing talaga na nag-heat tech ako. Hindi kaya ng t-shirt. Tokyo Tower. Kami hindi pa ako nakakapunta dyan sa pinaka-ano. No? Maganda ba dyan? Hindi pa ako nakakapunta dyan. Hi guys! So we met a viewer here from Chicago. Hi, Maria. Maria, Oh, Miss lahat Maria. ng Pilipino, Maria. Actually, save kami ng hotel. Diyan din ako Oo, nakastay. oo. Si attorney. How was Kazakhstan? Pag may problema ka, attorney. Hi, attorney. Ayan, Mayet. kapag may mga problema ka sa mga lupa. Si Rico. Hi, nice to meet you. And guys, this is Shinsoji Temple during the night. Mas konti tao talaga ngayon, no? Usually, puno-puno yung tao dito. Pero may tao pa rin naman. Mga alas 8 na yata ngayon, 7:30. Ayan. Ay, ang cute. Pwede kayong future picture dito kasi wala akong picture sa akin. Kaso na wala yung usok-usok nila dito. May mga usok-usok sila yan dyan eh. Tapos lalanghapin mo yung usok. Naalala ko, pagkapunta ko dito, ganun-ganun yung usok for the good luck. Ganun. Tapos, bakit wala? Ayan, pasok na lang tayo sa temple. Wow. Iba rin yung atake ng Shinsoji Temple during the night. Mas na-emphasize yung may mga light may mga green lights. Cute. No? Actually, yung mga green lights, sa camera masyado siyang nakikita, pero in person, parang hindi siya masyado nakikita. Ang galing naman ng camera na to, nakaka-capture niya yung yan. Ay taray, may mga pa-phot. Kaya kung gusto niyo mag-suot-suot ng mga traditional Japanese costume, pwede niyo rin magawa yan. Loving. Yan, ang word pala is yatai. Yung hinahanap kong word, yung mga Japanese na parang karinderya, kung saan kumakain yung mga locals, it's called yatai. Japanese yatai, no? So pwede nyo itry para local experience talaga o mga ganyan lang. Okay, lakad-lakad ulit tayo dito sa Japanese streets. Nag-a-adjust na naman yung self ko na maging mag-isa, no? Kasi in the past trip natin sa Hong Kong, lagi tayo may kasama. Yung mga work trips ko, may mga kasama din ako doon. Tapos yun nga, nag-hiking tayo with Ari and Pong and the other friends. Tapos yung extension ko sa Hong Kong, nakasama ko si Anson. So lagi ako may kasamang mag-explore. But now, I'm back to my regular programming. Nag-a-adjust pa lang slight yung katawan ko. Parang nasanay ako na may kakulitan. Pero, we are back here sa ating favorite place. Ito na yung Donkey. Bukas pa ba ang Donkey? Ay, oo. Yeah. Don Quixote Asakusa. Don. Ayan, medyo busy din pala yung area na ito. Mga shopping areas, Uniqlo. Sige nga, pasok lang ako sa Donkey kasi nalalamig ako. Magpapainit lang ako sa Donkey. Yung mga sunstick dito sa Donkey. Ay, bili ako ng ganito, mga
lip something, lip balm. Kasi nagde-dry na naman yung labi ko dahil sa winter na to. So, sige, ito na lang. Deep moisture. Guys, bumili lang ako sa Donkey ng moisturizer kasi nga winter, nagde-dry talaga yung balat ko. Pag winter, tas malamig, parang kailangan kong i-moisturize yung buong katawan ko. So, kailangan ko ng parang lotion or mga moisturizer para after ko maligo, nilalagyan ko ng moisturizer yung katawan ko. And then, bumili ako ng lip balm kasi nagda-dry yung aking lips during the winter. Yan, parang 24 hours naman yata ito. No? Don Quixote Asakusa. 24 hours. Oo nga, ayan na. May nakasulat, 24 hours open. Grabe, no? So, kung wala na kayong mapasyalan sa Japan, mag-donkey lang kayo. Maraming mga donkey na 24 hours. And maraming floors. Actually, parang 5 yata or 6 na floors yan. So, kahit libutin nyo yung bawat floors. Ito yung binili ko na lip balm. Nivea Deep Moisture. Kasi kailangan ko ma-moisturize talaga lagi yung lips ko. Although, binigyan ako ni Ari ng petroleum jelly. Actually, hinihiram ko lang yung petroleum jelly niya. Binigay niya na sa akin kasi nga lagi nagda-dry yung lips ko. Sabi niya, sa'yo na yan. Tapos binigyan niya, ngayon ko lang napansin, binigyan niya rin ako ng mga underwear. Kahit hindi ako nanghihingi ha. Hindi ako nanghihingi. Mga disposable underwear. Sabi niya, magagamit mo sa mga travels mo yan. Ngayon ko lang na-realize, ang hilig magbigay ng gamit ni Ari, no? Baka yun yung kanyang parang love language. As a friend. Love language, mahilig siya magbigay ng something. Kasi nung last kita namin, binigay niya ako ng mga facial wash. May mga binigay siya sa akin ng mga rated SPG toys. Tapos ngayon naman, lagi siyang may iniiwan na gamit. Sabi ko nga, sorry, wala akong maiiwan na gamit sa'yo. Sabi niya, okay lang, ganun. Baka ganun talaga siyang klaseng tao. Mahilig siya magbigay ng gamit. Ano kayang ibibigay natin sa kanya next time na magkita-kita kami? Gravy, Jollibee gravy. Yun yung pinaka-favorite niya, Jollibee gravy. Kung naglalakad guys, may nabasa ako na izakaya. So I think izakaya, tama ba yata yung sinabi ko na mga kainan na maliliit? I think izakaya, di ba? Izakaya yung kainan na maliliit. Yung yata is yung mga parang kung sa Philippines tindahan ng mga lomi or yung mga tapa, yung mga para sa may mga hangover, yung mga stall na maliliit. Yung mga stall na maliliit yata is yatay. Pero yung mga restaurant na parang karenderiya, I think it's called izakaya, no? Nalito na ako. O, izakaya yata, hindi yata yatay. Hi guys, back na tayo sa hotel. Dadaan lang ako sa Family Mart. Bibili lang ako ng mga, konti ng mga midnight snack. Tapos nag-message si Ari. Sabi niya, kung nasa Japan ka na, try mo yung may favorite kasi kami na iniinom, yung parang gin and tonic, ganun. Pero zero sugar. sabi ko, parang patulog na lang ako. Tapos sabi niya, zero sugar naman. So sabi ko, sige na nga. So bibili natin yung favorite namin na drinks. Parang in memory nung aming kaka-Japan. Kasi gusto rin niya mag-Japan actually. Wala lang siyang visa kasi kailangan din nilang kumuha ng visa para makapunta sa Japan. So sige, bibili lang ako ng dessert. May favorite din ako na dessert dito, yung basta favorite dessert ko. Tapos yung lagi naming iniinom ni Ari. Bilhin ko rin. Sige, palobot na yata ako. Pero tara, pasok tayo kung kaya ba ng camera ko. Ang aming favorite na iniinom is yung blue. Pero dapat yung zero sugar. Saan ba yun? Saan ba yun? Yung parang ganito pero zero. Ay, ito zero strong. Pero yung color blue sana. Saan ba yun? Ito yung mga desserts dito sa Family Mart. Ang dami nilang dessert. But I always go back to the very basic. My favorite. Forever and over. Ohio. Sobrang simple lang ito pero sobrang favorite ko nito. Ayan guys, nakabalik na ako dito sa aking hotel. Kakainin ko lang itong nabili ko na dessert, no? So, sobrang simple lang na dessert na to. Pero may mga nagtatag sa inyo na mga nakapunta sa Japan. Tapos nakabili nitong Ohio, no? Tapos nasasarapan naman kayo. So, akala ko ako lang nasasarapan kasi sobrang simple niya lang. Pero di ko alam bakit nasasarapan ako sa kanya. Alam mo, ang daming ibang dessert doon na complicated, na mas magaganda yung itsura. Pero bumabalik pa rin talaga ako sa simple, di ba? Kumbaga siya yung magandang babae na binabalik-balikan ko kahit marami akong ibang babaeng nakikita. Wow, babae talaga. So, ayun guys. Ohio. Kain ko lang to.
Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa Japan. Antok na ako, di ba? Kasi kulang yung tulog kanina. So, ipapahinga ko muna to. Marami pa tayong mga gagawin dito. So, I'll see you again on the next one. Bye-bye!